Simula. Truth is, at first, I was happy. Sige na, gawin mo na. Kung hindi, sila nang ipapagawa namin. Ano? Bulong ni Ate Ava. Hindi naman yata ako papansinin noon, ate. Marahan kong sambit. Kaya nga magpapapansin ka, di ba? Gawin mo na, Relanie. Oo nga, hindi ka ba naawa kay Jane? Gawin mo na. Kinagat ko ang labi ko at tinanaw ang kabuuan ng lugar. Dinaya pa talaga namin ang pool na ito para lang sa gustong mangyari ni Ate Ava. Hindi ko alam kung bakit hindi na lang sila ang gumawa. Obviously, the result is clear even without trying, but still they want me to do it. Ano na naman ang sinabi ng mga kapatid mo? Salubong ni Lana sa akin habang nag-i-stretching sa gilid ng pool. I sighed and shook my head, not willing to share it to her. She chuckled and rolled her eyes. I don't know what it is, but if I were you, I won't do it. Nilingon ko si Lana. Madaling sabihin iyan pero mahirap gawin, lalo na para sa akin. Tinanaw ko ulit ang malawak na pool. Dito kami madalas mag-practice ni Lana na mag-swimming. I learned more on diving, while she's into competitive swimming. However, we both quit before we could even compete for bigger games. Siya dahil sumunod lang sa akin. Ako dahil namatay ang daddy. We do this as a hobby now, not any more training or anything. But for today, we're here not because we want to take a dip, nor to train. I'm here for something else. Tulala ako nang hinagip ni Lana ang tingin ko. Humarap siya sa akin at ngumisi. Ano yun? Umirap ako, hindi talaga sasabihin sa kanya. She rolled her eyes too. Kung ganoon, swimming na lang muna ako. Tawagin mo na lang ako kapag ayaw mo na. Ilang sandali pa bago ako gumalaw sa kinatatayuan. Nakalayo na lang sila na at may kausap ng ibang nagsiswimming din bago ako tuluyang nagdesisyon. Maybe if I take a dip, I'll know what to do. Cause right now, I'm really confused. Lumayo ako roon at wala sa sariling naglakad patungo sa diving tower. Plano na mag-dive na lang muna galing sa mababang platform para mas makapag-isip na maayos. My dad died last year. Me and my mom mourned. Pero ang mas nahirapan sa pagkamatay ni daddy ay si mami. Hindi siya halos lumabas sa kanyang silid. Hindi kumakain. Kahit pa kailangan para mapanatili ang mga kumpanya namin, hindi siya dumalo sa mga meeting at wala nang pakialam sa mga financial reports. Wala akong kapatid. It's one of my insecurity. I wanted someone to lean onto at times like this, a family, but I have none. Bata pa lang ako, gusto ko na ng kapatid na babae man o lalaki. O minsan, iniisip ko, mas maganda kung marami kami. Because of that, I tried so hard to gain more friends to fill that void. But I was never given another sibling. I was all alone. Until early this year, Mommy started going out again. She was recovering and I'm relieved. At kung ang dahilan sa recovery niya ay ang isang lalaking nagbibigay sa kanya ng pag-asa, ayos lang sa akin. Ang mahalaga, masaya na ulit siya. It was a bonus that the man she's with had children, and to me, it was like a dream come true to meet them. I still mourn for my father, but I was eager to move on. I was eager to see my mommy happy again. But today, I especially miss my dad, and the old times with just us three. Bumuntong hininga ako habang tinatanaw sa kinatatayuan ko ang malalim na swimming pool. Hindi man nakakapag-ensayo, malaki pa rin ang tiwala ko sa sarili ko. I heard Lana teasing from somewhere. She screamed my name and started clapping. Relanie de Alba! The best diver I know! My best friend! She cheered. I wanted to smile, but I need to concentrate on my posture and my breathing. In a heartbeat, I jumped perfectly. Not really knowing what's coming for me. I've decided to take a stand and do what they want me to do. After all, there is no harm in that. After all, I don't really care about any of their issues. Kaya ano naman ngayon kung gagawin ko? Sinadya kong umahon sa kabilang dako, kung saan ko nakita kanina ang nanonood. Umahon ako saglit at natanaw na nawala na sa akin ang atensyon at nagpatuloy na sa pakikipag-usap sa kanyang kasamang babae. Then, I glanced at the towel Ate Ava has plaited near them. Iyon ang dahilan kung bakit mas lalo pa akong lumapit sa banda nila. Napasulyap si Aries Riego sa akin.
Nag-iwas ako ng tingin sa kanya at kinalma ang sarili. I shouldn't be nervous because to me, this is nothing. If my heart is racing right now, it's probably the adrenaline from my dive. Excuse me, Aries, right? I said smoothly as I looked at him. Naistorbo ang usapan nila noong babaeng kasama. Natigil sila saglit at napatingin sa akin. Yes, Aries said coldly at me. Sorry for interrupting. Can you please hand me my towel? It's on the bench behind you. With clenched jaw, he turned and saw my blue and white striped towel on the near bench. Napasulap sa akin ang babaeng kasama niya habang umahon ako galing sa pool. I ran my fingers on my wet hair and squeezed the ends. Kinuha ni Aries ang tuwalya at inilahad sa akin. I smiled sweetly at him. Thank you, You're welcome, he said in a deep voice. Ibinalik niya ulit ang tingin sa kausap na babae kanina. Nagpunas ako sa buhok habang tinatanaw sila roon. I'll just get it. Dito ka lang. Saglit lang to. Ang babae. Alright, you sure you don't want me to come with you? No, it's okay. Saglit lang naman ako. Hindi ko alam ang pinag-uusapan nila pero buti at hindi siya sumama sa babae. Natili siya sa inuupuang bench. Nang umalis ang babae ay tinanaw ang malawak na pool. I looked at him closely this time. Ilang beses ko nang narinig ang pamilya niya at lagi rin kaming naimbitahan tuwing may party sila. Nakikita ko rin siya madalas pero hindi ko siya kailanman inisip. He's handsome. Compared to his older brother, Hades Riego, he has softer and cleaner features. His hair is always on a clean cut and he always looked formal. Naalala kong inakala kong mas matanda siya kay Hades dahil kumpara sa dalawa, mas matatanaw mong nakangiti si Hades Riego at itong si Aries, tila pareho ang lahat ng ekspresyon. He's tall and lean but muscular. He's wearing black drift shorts and a drift t-shirt but it hugged his body tight. You'd see how lean he is. Obviously, he's fit because he's sporty. Kaya nga rin nandito siya sa arena. Para siguro mag-training ng swimming. Or is it his hobby? I don't know. While slowly drying my hair with a towel, I thought of a good conversation starter, but all I think about are the words from Jane and Ate Eva. Girlfriend mo? Medyo kalmado at masaya kong tanong. Taas ang isang kilay niya nang nilingon ako. It was as if I have offended him because I demanded his attention. Oh, come on. I know he's handsome and rich. But seeing his arrogance like that, it's annoying. Mayaman din naman kami pero hindi ako pinalaking suplada. No. Then he looked at the pool again. This is harder than I thought. Nagpatuloy pa rin ako sa pagpupunas. Ngayon, hinarap na siya. Hindi siya sumulyap man lang. Akala ko lang, hindi kayo bagay nun. I expected him to ask why, but he only glanced at me with cold angry eyes. Hindi siya sumagot. Ibinalik niya lang ulit ang tingin sa pool. You're handsome. She's too curvy and more on the heavy side. Kahit na hindi naman. She actually had a nice body, but for the sake of this conversation. Also, she's not very pretty. His jaw clenched again and he looked at me. Sinasabi ko na nga ba, mali nga yata ang sinabi ni Ate Eva. Ang sabi pala kaibigan at palabiro naman daw si Aries Riego. Baka kay Hades iyon, hindi siya. No one asked for your opinion. Better keep that to yourself. Muli ay iniwas ulit ang tingin sa akin. Maling first impression. I should make up for it. Nilagay ang tuwalya sa bench, nilapitan ko siya. Hindi na nag-abala na tabunan ng sarili sa swimsuit kong kulay royal blue. Not very sexy, but still, I've got enough skin to show and a slender body I'm proud of. I'm sorry for that. I didn't mean to be rude. I just thought a man like you could be with other women. I'm Melanie. Sabay lahad ng kamay sa kanya. Inasahan kong tatanggapin niya at palalagpasin iyon. After all, I know he knows me. We are their top competitor. Nakalamang lang naman sila dahil sa pagkamatay ni Daddy. The Levistas are catching up too. But they have always been consistently number one in the luxurious real estate side. Bumaba ang tingin niya sa kamay ko na para bang naiirita siya rito. Imbes na tanggapin, tumayo siya at kinuha na lang ang gamit niya bago umalis nang walang sinabi. Napanis ang ngiti ko habang tinitingnan ko siyang tinalikuran ako.
At nadagdagan pa nang nakita ko ang pinipigilang halakhak ni Lana nang nakita ang nangyari. Pinigilan niya lang ang tawa dahil natatanaw siya ni Aries. Pero nang tuluyan na itong nakaalis at naibaba ko na ang kamay ko, humagalpak na siya palapit sa akin. Oh my goodness! Patuloy ang tawa niya habang ako pinupulot na ang tuwalya at itinabon sa sarili. Tama ba ang nakita ko? Relani de Alba, inisnab! I've never seen you that aggressive and I can't help but laugh! Kung kailan mo naisipang mauna at maging agresibo, tsaka ka pa sinupladahan? Sabay tawa niya. Tama na, Lana. I can't believe it! Oh my gosh! Oh my! Hawak na ni Lana ang tiyan niya sa kakatawa. That's enough, Lana. Bigla siyang tumigil at nanlaki ang mga mata. Oh, I know! Don't tell me this is what your stepsisters are up to! Umirap lang ako at nagpatong ng tuwalya sa balikat. Hindi ko maamin sa kanya, pero mukhang alam niya na. Oh, that is so good! She said excitedly. Kumunot ang noo ko, sabay tingin sa kanya. What's so good about it? Akala ko ba ang sabi mo, kung ano man iyan, mabuti pa hindi ko nagawin, ha? She licked her lower lip and the huge smile is still plastered on her face. Well, I thought their plans are stupid. Now, it seems exciting. Kay Aries Riago ba? Ano na namang nangyari? Binasad si Vicky? Oh, Ava, ang mga pangit na yun. Lana, agap ko. No, it's Jane, their best friend. Oh yeah? Sige, tulungan kita. Ano bang gagawin? Magpapapansin ka kay Aries? O ipagbe-break mo sila noong girlfriend niya? Hindi niya raw girlfriend. Sabay lakad ko pabalik sa kung saan kami kanina. Sumunod si Lana. Kuryosong-kuryoso na. Pero may girlfriend yan, diba? Ewan ko. Aalamin ko pa. Nako, that's exciting! Who could resist your angelic face and sexy body? Sabay sundot niya sa tagiliran ko. Ayoko sanang umiti at gustong seryosohin ang lahat. Pero dahil sa pangungulit ni Lana, natawa na lang din ako. I didn't really like Lana the first time I met her. She is intelligent, loud, and bit trashy. Hindi siya laking mayaman, kaya madalas kong marinig sa kanya ang mga papuri sa kayamanan ng pamilya ko. Her family is an old rich who wouldn't keep up, so her generation and the generation before her are just living a normal simple life. Inggit siya lagi sa mga mayroon ako o sa mga ginagawa ko. Well, at least she's vocal about it. Some of my friends could never accept that they envy me. As a result, they are just being a bitch about it. Kalaunan, naisip kong mas marami ang pagkakapareha namin ni Lana kumpara sa ilang matagal ng kaibigan. And because she's pretty, papalit-palit ng boyfriend, galit na rin ang ibang kaibigan namin sa kanya. We stick together, but honestly, I sometimes miss the crowd of my friends. Hindi bale, nariyan naman ang mga kapatid ko ngayon para maging kaibigan sa amin. Hindi alam anong ibabalita sa kapatid kapag nagtanong mamaya. Nang nakita ko ulit si Aries Riago, hindi na ako nagdalawang isip pang sumubok ulit. Isang sulyap lang kay Lana at gumisi agad siya. Hindi na sumunod dahil alam na ang gagawin ko. May kausap na ilang lalaki si Aries at ang kanyang kasamang babae naman ay may pinansing coach. Some boys are already eyeing me. May sumubok pang makipag-usap pero hindi ko na pinansin dahil may ibang nasa aking utak. Hindi sumulyap si Aries kaya naman kinailangan ko pang dumaan sa harap para lang mahagip ng tingin niya. I saw him glance at me. Mabilis akong ngumiti para makita niya pero ibinalik niya ang tingin sa kausap. I walked towards them. Halos nasa likod na ako ng kausap niya nang may kumausap dito. Sinamantala ko iyon para makalapit at makausap na rin ng tuluyan si Aries. Hey, hi! Panimula ko kahit pa umiwas naman siya at inabala ang sarili sa pagliligpit ng damit. Sumunod ako at nanatili sa tabi niya. Sumulyap ako sa mga kasama niyang nagtatawanan. May nakatingin nga lang sa amin, ilang babae at iyong mga lalaking kanina pa ako sinusundan ng tingin. I'm really sorry about what I said. I didn't mean to be rude but sometimes I can't help voicing out my opinions. I was just being playful though. I hope you can forgive me. Sure, no problem. He said without hesitation, but I feel like he just wants to dismiss me. Annoyed and insulted that he didn't try to keep our conversation alive,
I tried again. Watching you from afar, I realized maganda pala siya. Bagay kayong dalawa. I wanna tell her that myself and apologize. But I know I should stop interrupting your date with your girlfriend. I said very apologetically. Hindi ko siya girlfriend. Agap niya sabay sulyap na sa akin kahit na nagliligpit pa ng gamit. His thick brows defined his annoyance but I didn't back down. Or your friend, I'm really sorry. Hindi na siya nagsalita at dahil kapansin-pansin nga naman ang paglapit ko sa kanya, hindi kalaunan nilapitan na rin siya ng kadate at ilang kaibigan. One of them even tried to hit on me. Imbes na patulan sila at ang mga tingin ng babae sa akin, tinalikuran ko na lang sila at bumalik sa kung nasaan sila na. What? Si Ate Eva pagkatapos kong ikwento ang nangyari. He seems very serious about his girl, ate. Siguro naman may ibang paraan. Wala na Relanie. Awang-awa ako kay Jane. Ang tagal-tagal niya nang gusto si Aries Riego at aagawin lang ng babaeng yun. Hindi ka ba naawa kay Jane? Sumulyap ako kay Jane na nasa front seat ng sasakyan ni Ate Eva. Hanggang ngayon, hindi pa ito tumitigil sa kaiiyak. Maganda na raw sana ang relasyon ni Aries at ni Jane kung hindi lang dumating ang bago ni Aries. As a result, Jane got dumped. Nagalit si Ate Eva sa kataksilan na ginawa ni Aries kaya naman gusto nilang maghiganti sa dalawa. Since they both cannot do it at hindi rin magagawa ni Ate Vicky, ang twin sister ni Ate Eva, wala silang maitutulong sa kaibigan. Aries knows them and she said he would be too guilty to interact with any of them. Ako lang ang alam nilang hindi niya gaanong kakilala. Isa, dahil wala naman akong pakialam sa mga Riego, ganoon din ang mga Riego sa amin. At pangalawa, dahil bata pa ako at nasisiguro naming hindi nga siya pamilyar sa akin. At isa pa yan si Aries. Sabi niya, hindi niya naman girlfriend yon, ate. At naniniwala ka naman. Men don't actually tell everyone they are taken. Lalo na sa ibang babae. They would love to be always available. Umismid ako. Ayaw nang magpatuloy sa lahat ng ito. Come on, we're sisters, right? I thought we're going to support each other. Isa pa, I am already friends with your best friend and you are friends with mine. Hindi ka ba nakakaramdam ng awa para sa mga kaibigan natin? I'm really confused. Oo naman at gusto kong paluguran ang mga bagong kapatid ko. Masaya rin kasama ang mga kaibigan nila at magaling pang mag-advise sa fashion. Masaya naman itong nakaraang buwan. Ngayon lang ako medyo nahirapan sa gusto nilang mangyari. Probably because it involved me helping them. Hindi naman kami nagrereklamo noong kailangan mo ng tulong. Ngayon, si Jane naman ang nangangailangan ng tulong mo. Si Ate Eva na para bang sasagipin ko ang buong mundo dahil sa gagawin ko. In the end, I sighed and slowly nodded. Fine. So, what if I do it? Hindi maganda ang ideya, pero kung hindi naman makakaapekto sa akin, anong problema roon? As long as, in the end, they are going to wrap this up. Where's Lana? Nasa sasakyan ko. Marahan kong sinabi. Isasama mo pa rin ba iyon? Uuwi na muna kami ni Jane at masama na ang pakiramdam niya. Mag-usap na lang tayo pagdating sa bahay. Pagod akong tumango. Diyan sila kumakain pagkatapos mag-swimming. Si Ate Eva sabay turo sa isang restaurant kung saan kami dinala ng driver niya. Alam mo na ang gagawin mo? Yeah, matamlay kong sagot. Okay, go for it. I'll wait at home. Thank you, Relanie. Pasensya na. Gusto ko lang talagang maghiganti sa supladong yun. Mangiyak-ngiyak na sinabi ni Jane. I smiled a bit and slowly nodded. Dumiretso na ako sa labas kahit na marami pang ibinilin si Ate Eva. Madalas siyang sa gilid lang nakaupo, kasama ang mga kaibigan. Minsan nariyan si Hades, pero I doubt it. He's busy. Sinubukan kong pag-aralan ang mga ibinilin kahit pa alam kong hindi ko rin iyon masusunod. Iba talaga kapag nasa mismong sitwasyon ka na. Calculated moves are sometimes thrown out the window and you start doing spontaneous things. Anong sabi? Sila na nakaupo na sa isang lamesa, hindi kalayuan kung nasaan sina Aries. May order na rin siya roon, hindi na ako nagreklamo. I ordered under your name. Tumango ako at tinanggap na lang ang pagkain at inumin na nasa harap. Hindi ako gutom. Nakapagbihis na kaming pareho ni Lana at tama nga ang sinabi ni Ate Eva na nandito si Aries. Iyon nga lang, kasama niya na naman iyong babae at iilang kaibigan nila. Ano nang gagawin mo?
Sila na habang kumakain, hindi na ako hinintay. I glanced at her. Puno ang utak ko ng maraming ideya pero isa lang ang paulit-ulit na naisip. I looked at my glass of juice and touched the moist of the sides. Tumitig din sila naroon na para bang naroon ang kasagutan. I'll just have this checked. Mukhang may langgam na lumulutang. Sabi ko. Oh? Sabay dungam nila na sa aking inumin pero bago niya pa makita, tumayo na ako. Naglakad na agad ako patungo sa lamesa ni na Aries. Natatanaw na ako ng ibang kasama niya pero siya'y nanatili ang mga mata sa kausap. I looked at a waiter and pretended to call but before he could respond to it, I already spilled my juice on Aries' shirt. Oh no! I'm sorry! Sabi ko. Oh my! Aries, are you okay? Napatayo ang babaeng kanina niya pa kausap. May ilan ding gustong tumulong. I took out my handkerchief like how I planned it and started wiping some juice on his arm. It's okay, excuse me. Ani Aries at tumayo na kahit na nagpupunas pa ako. Dire-diretso siyang naglakad patungong restroom. Walang sumunod sa kanya. Nakatayo lang ang mga gustong tumulong at tila ba hindi sigurado kung magugustuhan niya bang sundan siya. At ako naman, walang pag-aalinlangang sumunod. Magustuhan niya man o hindi, wala akong pakialam. I'm really sorry, sabi ko kahit na hindi niya naman pinapansin. Pumasok siya sa restroom ng mga lalaki. Bahagya akong nahiya, lalo na nang may nakitang lumabas na lalaki. However, I still tried my best to get inside a bit. Nang nakita na wala ng ibang tao sa restroom kundi siya na naguhugas ng braso ngayon, pumasok na ako ng tuluyan. I'm sorry. Napaangat siya ng tingin. Nagulat nang nakitang nakapasok na ako. What are you doing? He asked while I was getting some tissue. Tutulungan kita. Pasensya na. He snatched the tissue on my hand, annoyed again. I can do it myself. Get out. This is not the place for you. Napakurap-kurap ako. Tumango ako at unti-unti siyang tinalikuran. Lumabas na sa restroom. May pumasok na 2 pang lalaki kaya napabuntong hininga ako. Mabuti na lang at nakalabas na ako. Ilang sandali ay lumabas na siya. Didiretso na sana siya pabalik sa lamesa nila pero hinawakan ko ang palapulsuhan niya. I figured it was too much when he turned to me with a very irritated and serious look. What? He demanded. I just wanna say I'm sorry for that. I thought he'd cut me off or he'll dismiss me. I was wrong. Naghintay siya sa idudugtong kaya nangapa ako ng mga salita. May langgam sa juice ko kaya ibabalik ko sana. Natapon ko tuloy sa'yo. Natili siyang nakatitig. Naghihintay pa sa idadagdag ko. Parang mas gusto ko tuloy na tinatapunan niya ako ng sarkasmo o di kaya sinusupladahan kaysa sa nakatitig lang siya at galit. What are you doing? He asked seriously. My brows moved a bit, confused with his question. Nakatayo lang ako roon at hindi na makadiretso ng tingin sa kanya dahil sa gumagapang na kaba. His head tilted and his eyes dropped on my body before it narrowed and focused on my face. I know you're doing this on purpose. What are you up to? Kinabahan ako bigla. Sa ilang sandaling titig niya sa akin, pakiramdam ko mabubuko kami. Hindi ko alam anong gagawin ni ate sa akin kapag nabuko kami at ayaw kong malaman pa. I swallowed hard as Aries looked at me closely. What do you need? Humakbang siya palapit sa akin. Umatras ako ng kaunti pero malalaki ang hakbang niya. My lips trembled. Bumabaliktad ang sikmura ko at unti-unting namumuo ang mga luha sa kaba. Hindi ako sanay na ganito. I don't chase men. It's the other way around at school. Nang sinabi ni ate ang gusto niyang mangyari, I always thought it would be easy. After all, it seems easy socializing with boys at school. Hindi ko inasahan na may hirapan ako ngayon. Paano kung malaman niya na nagsisinungaling ako? At paano kung malaman ni Ate Eva na malaman niya? What will they do to me? Si Ate Vicky at Kuya Bernard, they will hate me for sure. Not just that, they won't make it easy for me at home. Nangako ako kay Mami na mamahalin at pakikisamahan ang mga kapatid. I am very willing to do it because I wanted siblings, but this is a very different scenario. I like you. I want to be your girlfriend. I blurted out without thinking while I closed my eyes. Epektibo. Ilang sandali pagkatapos kong sabihin iyon,
Tumigil siya sa pananakot sa akin. Natili siyang nakatayo at hindi na ako inipit pa. His face softened a bit too. His lips was a grim line earlier, but right now, it looked relaxed. Really, young miss? A small smile crept on his lips. I nodded, still scared the whole world will fall upon me. How old are you? 14? He said with so much insult. Sa tono niya, para bang nakakadiri ako. Para bang napakamakasalanan ko dahil nagnanasa ako ng mas matanda sa akin. Uminit ang pisngi ko at nanginig ang kalamnan sa sinabi niya. I'm already 17! Sigaw ko sa kahihiyan at pangmamaliit niya sa akin. Kinunot niya ang noo niya at sumulyap sa dibdib ko. His lips twisted a bit and then his eyes went back to mine. Really? Yes! Sorry baby, but it doesn't seem like it. Aniya sa tonong nangiinsulto pa rin. Pakiramdam ko, diring-diri siya sa akin at sa pagnanasa ko sa kanya. Go home and stop bugging me. I have no plans to babysit. Aniya at walang pag-aalinlangang umalis. My face heated so bad. Ramdam kong umuusok ang tainga ko sa hiya. My eyes watered too. I've never felt this humiliated all my life na wala na akong kayang gawin kundi umiyak.